Hello guys, so mamaya labas kami, mag-short leave kami. Nandito kami ngayon sa US. And alam nyo ba na this will be my first time to go ashore here kasi way back 2010, noong time na engine cadet pa ako, required sa company namin na kumuha ng US visa bago ka makasampa ng work ko. So, nung time na kukuha ako ng US visa, nasa US Embassy na ako, yung mag-i-interview sa akin, ang dami niyang tanong, tapos meron siya mga tanong na hindi ko nasagot maayos. Kaya, ang ending, na din na yung US visa. Alam nyo, after ko ma-interview nun, after ko malaman na hindi ako pumasa, sobrang bigat sa pakiramdam. Akala ko na yung katapusan ng career ko. Kasi sa amin nga, sa company namin, recording US visa. So, pwedeng hindi ka na makasampa ng work ko, or kaya naman, may chance pero matagal. Paabotin ka na 1, 2, or 3 taon bago ka makasok. So, nung hindi ako nakapasa, paglabas ko ng US Embassy, umuulan. Lakad lang ako ng lakad. Hindi ko alintana yung ulan kasi parang manhid ako nung time na yun kasi bakit iniisip ko, bakit ako bumagsak? Paano na ako makakasampa? Paano na ako makakatulong sa magulang ko? Ganyan. And then, nung pagpunta ko sa office namin, nag-report ako. Sabi ko kay ma'am, sabi ko hindi po ako nakapasok ng US visa. So, sobrang lungkot ko. Sabi sa akin ni ma'am, okay lang yan kasi meron talagang mga bagay na hindi ibibigay sa'yo. Ibig sabihin, meron pang mas magandang nakalaan na darating sa buhay mo, sabi niya. And naniwala ako doon. And ayun nga, hanggang sa malipat ako ng company, napunta ako sa Kumaya. So, nag-start ako doon as cadet. Hindi required ang US visa doon. Nag-start ako doon as cadet from 2011. And then ngayon, chief engineer na ako. So, noong December 2023, pinakuha ko ng US visa ng company namin kasi required dahil dito sa US na yung biyahe namin. And kinakabahan ako kasi yung last time na kumuha ko ng US visa, hindi ako nakapasa. So, pero medyo confident na ako kasi chief engineer na ako. Medyo marami na rin akong alam. Alam ko na makakasagot ako. And I know how to answer properly na using English. So, pagpunta ko doon, nung in-interview ako, ang tanong lang sa akin ay, what is your position on board? Sabi ko, I am chief engineer. And ano pa yung tanong? How long have you been as a seafarer? Sabi ko, more than 10 years already. Ganyan. Then after consecutive yun, okay na daw, pumasa na ako. Grabe, sobrang tuwa yung naramdaman ko. Kasi, kumbaga yung failure, one of my failures noon ay yung pagpagsak sa US visa interview. And ngayon, pumasa na ako, ibig sabihin, okay na. Na-cover up ko na yung failure ko na yun, na-overcome ko na siya before, pero mas naging masaya ako nung naipasa ko siya kasi parang kaya ko naman pala. So, ano ba? Ngayon, nandito kami sa US and pwede akong lumabas kasi meron akong US visa. So, ayun lang din sa mga cadet na hindi man pumasa sa US visa noon or ngayon. Huwag kayong mawala ng pag-asa kasi marami namang biyahe na marami namang barko na hindi mo mabiyahe sa US. And hindi ibig sabihin na bumagsak ka sa interview or sa kahit na paman ay katapusan na ng lahat. Ibig sabihin, meron pang mas magandang nakalaan para sa'yo. Yun lang, bye-bye!